Magandang araw Pilipinas, magandang araw Soxer Gen. Welcome sa isa na namang edisyon ng programang Performing and Informing. Hatid sa inyo ng Presidential Communications Office, Philippine Information Agency at Information Coordinating Network of Soxer Gen o IconSox. Sa ngalan ni PIA Director General Catherine Chloe Di Castro at Regional Director Frian Abquilan, ako po si Oliver Rivera at samahan ninyo kung alamin ang mga latest development programs, projects, and activities ng ating pamahalaan na ipinatutupad sa bahaging ito ng bansa. Tayo po ay mapapanood via Facebook, YouTube at Spotify. And we have with us today ang ating kaibigan mula sa National Food Authority, South Cotabato Branch Office. Walang iba kundi ang kanilang branch manager, Attorney Joseph Raymond C. Corpus. Attorney, good morning. Ang inyong pagbati po muna sa ating mga manonood. Magandang umaga po sa lahat ng mga tagapakinig at sa mga nanonood po sa mga different platforms natin. So ulit po, I am Joseph Raymond Corpus, representing NFA South Cotabato po. Of course, in behalf of our Regional Director, Angelica Empilian, andito po ako para po ma-update kayo tungkol po sa mga programa ng National Food Authority ngayon. And then shoutout na rin natin, Attorney, ang ating General Manager ng NFA. Yes po, shoutout din po sa ating Regional Manager nga po na sabi ko kanina, si Regional Manager Angelica Empilian, of course sa ating ding Assistant Regional Manager, Antonio Lagrimas II. Sa Central Office natin, sir, sino ang head ng NFA ngayon? Sa Central Office po natin, we are led of course by our NFA Administrator, Sir Larry R. Lacson. Sige po. Sir, to start our conversation, baka hindi po alam ng ating mga ordinaryong Juan de la Cruz, ano po ba ang mandato ni National Food Authority or any NFA? So, simple lang naman po yung mandato ni NFA. It centers on buffer stocks. Yeah. So, this buffer stock po is pinoprocure namin from our local farmers and of course, dinidistribute namin during emergencies and calamities. Yun po yung primary purpose talaga ni National Food Authority. And then yung mga flagship program naman po ni NFA, sir. Isa-isahin natin. Sige po. Sige po. So, for our flagship programs, it centers po doon sa mandate namin. Una-una po doon sa palay procurement. Okay. So, we are buying palay from local farmers. So, ang mayroon po tayong sa South Cotabato, different buying stations po. We have 6 in South Cotabato. South Cotabato Branch Office po. To clarify lang po, South Cotabato Branch Office, ang jurisdiction po namin includes South Cotabato and General Santos and Sarangani Province. Okay. So for South Cotabato, meron po kami sa Coronadal City. We also have sa Upper Valley, sa NABCOR and FLGC warehouses doon sa Banga. And may MLGC warehouse din po tayo sa Surala, South Cotabato. So for Sarangani naman po, we have one in Maitum. And for General Santos, we also have one in General Santos mismo na terminal warehouse. Opo. Sir, meron nakalagay dito na additional premium. Ano po yung additional premium na binibigay sa mga farmers po? Yes po. This is called the PALGO program or the Palay Marketing Assistance for Legislators and LGUs. So basically, ang nangyayari po dito is binibigyan ng discretion ang ating mga legislators at saka yung mga LGUs to add an additional premium on top of NFA's buying price. Nasa ngayon po ay nasa 30 pesos. So kung gusto po nila magdagdag para matulungan po yung mga farmers natin para sa, of course, sa mga inputs nila, fertilizers, etc., pwedeng-pwede po yun. Opo. Ano yung process nito, sir? Meron po tayong ini-execute na Memorandum of Agreement po. Kailangan may PALGO. MOA muna. Mayroon pong MOA ito. Okay. Tapos yun nga po, magdadagdag sila ng premium starting from 1 pesos. Pataas po, wala po yung limit. Basta lang po matulungan yung mga farmers natin. Merong pre-classification and scheduling of delivery. Ano, isa-isahin po natin, sir, yung process Yes natin. po, yung process po ng delivery. Para ma-raise po yung buying price. Yes po. So sa mga farmers po natin, ito para malaman niyo kung ano yung proseso namin, para maiwasan din po yung rejection during the time of delivery. Yeah. Meron po kaming tinatawag na pre-classification. So pinapapunta muna namin yung mga farmers, dinadala yung sample ng palay muna nila para malaman namin kung ano yung classification and kung ano pa yung pwede namin ma-recommend sa kanila na magawa nila para mas maging mataas yung value ng kanilang palay. So sir, yun po yung gaano karami yung pre-classification. kailangan dalhin during the pre-classification? Baka ilan sako ba or ano? Hindi naman po. Actually, kahit mga 2 kilo, sufficient na po yun. Hindi naman po kailangan magdala ng isang sako talaga. Kasi given, sir, di ba, na galing sa malalayong lugar yung mga farmers natin. So, ito, Yes po. para kumaga hindi masayang yung biyahe nila, kailangan muna nila magdala ng sample lang muna. Sample lang muna. Yes po, yes po. Meron naman po tayong na-mention ko kanina, yung mga buying stations, pwede naman nilang doon dalhin yung mga samples nila. Tapos after their palay is pre-classified, ayun, magsasuggest muna kung ano yung mga pwede pang gawin. Pero kung if the palay is good as is, so ayun, mag-a-advise na mag-schedule na ng delivery.
Opo. So after na ma-schedule yung delivery, so doon na mag-actual weighing na and yung final classification. So hindi ibig sabihin na nakapasa ka na doon sa pre-classification, Yeah. pasado na sa doon sa final classification kasi meron kasing history before na iba yung pinapasample tapos Okay. iba yung dinideliver. Yeah, para maiwasan Para natin maiwasan yung nga mga po ganun. yun. So hindi pa final. Hindi pa Kasi- final. As long as, of course, the farmers naman natin is mga honest naman yan. Basta yung dinala nila sample is representative of the samples of the palay that they will be delivering, sigurado pong matatanggap yan. Tapos, after that, sir, meron na silang na-accomplish na yung document for the receipt of stocks. Paano naman yung mode of payment sa kanila? Yes po. So regarding payment naman po, the NFA is striving po to pay the farmers within the same day. So ngayon Same po, day. sa 300,000 po and below cash po yung namin. Okay. Tapos kung more than that po, check na po yung namin binabayad sa ini-issue. kanila, ini-issue. So this is for the safety na rin po ng mga namin ng mga cashiers kasi po nagta-travel pa sa mga malalayong lugar, especially doon sa Maitom at saka doon sa Upper Valley. So pero yun nga, kahit 300,000 nga po magdadala sila para maibigay lang May ng cash doon ano pa sa rin eh. mga farmers natin. Opo. Sir, noong 2025, ilan yung na-procure natin? And then, may data rin ba tayo for 2026 from January to April? Yes po. Sige po. So regarding naman po sa palay procurement, last year actually medyo mataas po yung procurement natin. That's 80,000 bags po, 50 kilograms more or less. So ito pong figure na ito is naabot po namin dahil doon sa pag-implement ng pricers program ni NFA. So nag-a-adjust po yung presyo namin based on the current market price. Pero sa ngayon po, for 2026, medyo mababa pa yung procurement natin. Nasa around 1,200 plus pa lang po tayo dahil nagsisimula pa lang po yung harvest season ng mga natin ng mga farms. So pero ngayon po, nagsimula nang magtaas ng buying price ng National Food Authority at 30 pesos po for clean and dry para po mas marami yung mabili ni NFA South Cotabato. Sir, explain mo natin, yung si clean and dry, paano yung, ano yung classification niya para maging clean and dry? Yes po. So for clean and dry po, una-una doon muna tayo sa moisture content or doon sa dryness ng Yes. palay natin. So dapat po nasa 11 to 14% po yung moisture content ng palay natin para ma-consider siya na dry. Okay. Beyond that, it is already considered fresh. Mas maano na yung presyo? Yes po, mas mababa po yung presyo. Pero yun nga po, ang advice po sa amin, pag wala po kaming drying capacity, Pwede. only buy dry lang po na palay. So kaya nga po sa South Cotabato, wala po kasi kaming drying capacity ngayon. Wala po kaming mga mechanical dryers. So kaya we were only advised to procure lang muna dry palay. So at 11 to 14%. Opo. Sir, balikan natin. Doon naman po sa rice distribution, sino yung pwedeng iserve ni NFA? Sa rice distribution po, we are mandated po by our sa batas po natin yung 12078 yung sa amendment to the rice rice tarification. I mean, yung Agricultural Tarification Act na si NFA po is pwede lang makapag-deliver doon po sa mga partners natin sa government, particularly DSWD for disasters and of course our LGUs. LGUs. Okay. And doon po sa ibang national agencies po, basta meron na po kaming memorandum of agreement with them. BJMP. sir. BJMP po, Pwede. pwede din po sa kanila. Oo. Tapos, currently, sir, yung mga rice request ng Food Terminal Incorporated or yung FTI, ano yung partnership na ninyo with FTI? Yes po. For FTI naman po, ito yung dito po mapasok yung programa ni President Marcos na yun pong benting bigas meron na. So yung P20 program po natin na nakapagbebenta po si FTI ng 20 pesos na bigas sa ating publiko. So ang trabaho po ni NFA dito is only to provide rice for FTI. Pero Supply as ni FTI. Yes po, supply ni FTI. Sige, klaro natin yun. Kasi nakukonfuse yung mga tao. Kasi akala na si NFA mismo yung nagbibenta. Hindi Yes po si FTI. So, sige po, sir. Yes po. So si NFA po is hindi po kami directly nagbebenta po sa public ngayon. Wala po kaming distribution sa palengke, wala po kaming distribution sa yung mga accredited outlets namin unlike before. So ngayon po, government partners lang muna. So kaya nga po ngayon, yung sinabi ko kanina, DSWD, LGUs, Yeah. BJMP, and of course itong si FTI. So si FTI ngayon yung task para po mag-distribute sa public natin. So siguro nakukonfuse na yung ibang tao Kasi na... sa NFA sila mapupunta. Yes po, kasi we are also authorized then to identify yung mga redemption sites. So Okay. kasi po si FTI
head office lang po sila, sir. Wala po silang mga field offices. Kaya po, yung mga redemption sites, si NFA na yung nag-identify. And So, of course, nandun na mismo, kung pwede sa compound ni NFA. Yes Pero po. si FTI ang nagbibenta, hindi si NFA. yes po. Sige po. Sir, so far, ilan na po yung mga na ano natin, na distribute natin na rice sa mga different government agencies po natin? Yes po. So, as of April 26, 2026 po, ang na-distribute na natin for, ito po una sa FTI, medyo marami-rami na po. Yeah. That's 23,450 bags. So, that's mostly for, ano yan, Kadiwa at saka yung sa P20 project. Yeah. So, for LGUs naman po, mayroon po tayong 1,325. So, ito po yung partnership with our LGUs para po makapag-prepare sila or respond sa disasters and calamities. So, for BGMPs naman po, that's 1,245 din. And sa DSWD, for preparation and response to calamities din, that's 11,200 bags. So, around 37,000 bags na po ang nadidistribute natin for This year lang 2026. yan, from Yes po. January to April lang yan. Medyo marami-rami na Medyo rin, sir. marami-rami na rin po. Opo. Sir, kanina pa po na may mention na natin si LGUs. How important is the partnership of NFA sa ating mga LGUs? And paano yung process nito? Meron ba kayong mga MOA kinakonduct sa kanila? Or paano? Yes po. Napaka-importante po yung participation ng mga LGUs natin kasi sila naman po yung first responder talaga natin when it comes to calamities and emergencies. So para po makapaghanda na yung LGUs para hindi na po sila maghintay na dumating pa yung calamities. So meron po kaming pinapa-execute na mga memorandum of agreement sa kanila wherein they could avail of NFA rice po for preparation during calamities and even responses after the calamity. So right now, we have 3 LGUs po na nakapag-ano na sa amin, na nakapag-MOA. So una po si LGU Surala, sumunod po si LGU Pulumulok, and recently lang po si LGU Santo Niño. So yun nga po, preparation po ito sa calamity. So yun nga po yung ina-emphasize namin pag minamarket namin itong MOA namin na hindi naman kailangan na bumili kayo. This is just in preparation. Kaya lalong-lalo na po ngayon na El Nino na. So hindi na kayo kailangang tawag nito, mag-isip pa kasi nandito na talaga yung disaster. Tapos handa na yung MOA, pwede kayong maka-withdraw anytime. Opo. Sir, panawagan natin sa mga LGU officials, baka nakikinig sila mayor dun sa ibang mga LGUs pa na hindi na wala pang MOA with NFA, sir. Yes Sige po. So, sa ngayon po, meron namang binibigay or mayroon talagang allocated na funds para sa disaster response para sa itong mga LGUs. So, that's a minimum of 5%. So, para po makatulong po tayo sa ating mga constituents, nagbibenta po si NFA ng bigas for, yun nga po, for disaster response and calamities at 33 pesos, P33 program at saka P29 program. So, mas mura po yun compared kung bibili kayo sa bigas na commercial. Yeah. So, to maximize po yung pondo ninyo na 5% or more than that para sa disaster response, pwede po kayong makipagpanawagan sa National Food Authority para makapag-execute po tayo ng MOA para anytime po pwede na kayo makapag-withdraw ng bigas para po sa inyong mga constituents. Po. Sir, na-mention nyo na rin po kanina El Nino. Yes po. Ano yung mga measures na ini-implement or ginagawa ni NFA para po ma-address yung mga effects ni El Nino? Yes po. So, una-una po sa procurement namin. Yeah. Kasi po sa ngayon, parang parating na talaga yung El Nino, mataas na talaga yung percentage na parating na siya. So, nag-intensify kami ng procurement program namin. Kaya nga, nasa maximum yung yung buying price at 30 pesos per kilogram for clean and dry. Tapos from 100 bags na limit dati, ngayon in-increase na to 200 bags para mas ma-maximize pa yun. Per farmer po yun. And depending din sa harvestable area nila. Okay. So, para naman po sa distribution, of course, ayun, since may impending na yung natin, El Nino, so pwede na rin silang makapag-request anytime. So lang po, magde-declare lang po sila ng yung state of calamity. Kung mayroon naman po declaration ng national state of emergency or calamity, pwede silang makapag-withdraw outright. Sir, doon naman sa Benteng Bigas meron na 20 Yes po. pesos rice project na ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Marami kasi interesado dito. Yes So iklaro na lang natin, sir, sino yung mga pwede mag-avail po nito? Yes po. So ito pong P20 program po or yung P20. Benteng Bigas meron na. Ito po is reserve lang po ito sa ngayon Sa for ngayon. our vulnerable sectors. Okay. Kasi nga po, limited na naman po yung stocks ng gobyerno natin, particularly sa National Food Authority. So hindi pa talaga kayang i-cater lahat-lahat. So
ang P20 program na nandito ngayon sa National Food Authority is only catered to the vulnerable sectors. Kasama po dito yung senior citizens, mga farmers and fisher folks, PWDs, 4-piece beneficiaries, solo parents, at saka yung mga tricycle and jeepney operators. Pero meron pa rin pong mga partnership si FTI nito with other agencies like DOLE para doon sa minimum wage earners. And yung ibang ano pa sa LTFRB, doon sa mga tricycle and ano din, sa mga jeepney drivers. And depende na rin sa ano, meron din kasing Rice for All na tinatawag na available din siya to the public on special occasions lang din. In Sir, coordination ilang with the kilo LGUs. pwede bilhin? So sa ano po, para po doon sa P20 programs for the vulnerable sectors, for most of them, 30 kilos lang po per month ang pwedeng bilhin. Okay. Pero mayroon po yung limit dati na 10 kilograms per day lang po yung pwede nilang ma-withdraw. Okay. Pero in response na din to the El Nino and of course to the price hike ng ating fuels, so nag-decide si FTI na pwede nang i-withdraw at one time yung 30 kilograms na allocation per month. Sir, example, senior citizen, mag-asawa, tag 30 sila. Yes po. So to clarify lang po, ito po talaga yung Confusion. Dito nakukonfuse yung mga tao. yes po, yes po. Sige po. Actually po, this program is catered to households po. Okay, Oo. per household. Per household po sana yan. Sige po. Klaro natin, sir. Oh, klaro lang po natin. Kasi nga po yung ano na yan, yung 30 kilograms per month, yan po yung napag-aralan nila na sufficient siya for one household. So, So, hindi siya per individual. supposedly sir, hindi siya per Supposedly. individual. So, Opo. for each household po yung 30 kilograms per month na yan. Pero doon po, mayroon din po tayong ibang allocation. So, para sa farmers and fisher folks po, pwede po sa kanila yung ano din, 10 kilograms per month. Pero pwede nilang i-withdraw at one time yung 50 kilograms or 50, isang sako na. isang sako. Pero that's their allocation, good for 5 months. 5 months na yun. Okay. Yes po, yes po. Sige po, ano yung mga kailangan nilang dalhin, sir, para makabili sila Yes sa po. FTI? So, yun lang po. Ipuprove lang nila na they are part of the vulnerable sector. So, for Okay. senior citizens, syempre, yung senior citizens ID. Okay. For farmers and fisher folks, yung BSA ID nila. PWDs, PWD ID. 4-piece beneficiary, yung 4-piece na beneficiary card nila. And solo parents, of course, solo parents ID din. And tricycle and jeepney drivers. So, ano po ito? Yung TOP nila. Okay. Okay. Tapos, sir, dito po sa ating area, saan po yung mga redemption sites na in partnership with FTI na kinakandak po natin itong activity na? Yes po. In our jurisdiction po for South Cotabato, Sarangani, Jensan, dalawa lang po yung redemption sites natin. So we have one in Coronadal City, doon po sa compound ni NFA. And we also have one Office in... ninyo. Yes po. And doon po sa NFA Maitom, doon din po sa buying station namin. So yun lang po ngayon ang NFA redemption sites for the P20 program. Oh, nakikita kasi natin, sir, marami talaga pumipila sa mga office ninyo ngayon. So, Yes po. ang panawagan po ninyo sa public regarding this po. Yes po. So sa ano po natin, sa consuming public po natin, patuloy pa rin po yung pagdidistribute natin ng bigas na P20 program po ng ating mahal na Pangulo. So far ngayon naman po, medyo organized naman po yung ano natin, yung mga tao sa pagpasok doon sa compound. Yeah. Pero yun lang po, iwasan lang po natin yung magtulakan or para hindi magkagulo doon sa during distribution po ng priority number. So sa ngayon po, ang sistema po ng distribution namin Yeah, is yung process natin, sir. Sige. Yes po. Pagpunta nila, sige po. Pagpunta nila, nagbibigay po kami ng priority number. Pero yung priority number na po yun, this may not be scheduled for the same day na pagpunta nila. Okay. Yes po, kasi po medyo marami po yung nakapila na before. Okay. So we also tried kasi before na first come first serve on the same day, kikater namin yung lahat. Pero ang nagkataon po kasi doon na nung dumami na yung pumupunta, medyo magulo na. Yeah. Napakahaba na ng pila at nagiging disturbo na rin siya sa traffic sa daan. So we nag-devise kami ng plan together with the Food Terminal Incorporated na mga staff na execute na lang kami ng priority numbers to be scheduled para hindi na rin inconvenient doon sa mga tao na pumila pa sila as early as dati 4 a.m., 5 a.m. nandun na sila. Pero sa ngayon po, somehow mas organized na naman at around 7 or 8 a.m. nandun sila para maaga silang makater. Tapos iba-iba naman po yung schedule. Iba yung schedule sa morning at iba yung schedule sa hapon para hindi po magdagsaan yung tao sa umaga, hindi magdagsaan yung tao sa hapon. Opo. Sir, alam natin na si FTI naman yung nag-implement nito. Pero Yes po. how do we make sure na yung mga qualified individuals talaga, anong ginagawa ni NFA na yung qualified individuals talaga yung nakakabiling to at hindi maaabuso ng mga gusto mag-take advantage dito po sa programa na to? So regarding that po, actually, yung
judge na kung Yeah. ano talaga sila is naka FTI na po Naka talaga FTI yon. na, Kasi nga okay. po ang like I said, ang trabaho ni NFA dito is only to supply Yes. FTI with the bigas. So si FTI of course tinitingnan nila yung ID and of course tinitingnan nila yung nagdadala ng ID kasi meron po kasing time na kasi po yung mga ano natin vulnerable sector senior citizen. Yeah. Minsan hindi talaga sila makakapunta Paano in yun, sir? person. Paano yun kung gano'n? Oo. So kung representative naman yung pupunta, of course they have to bring an authorization. Authorization. And of course meron din dapat silang ID noong Yeah. beneficiary and of course ID din nila. Opo. Sir, kamusta naman before we end our program, no? Medyo naubuso na tayo ng oras. Kamusta ang stock ni NFA ngayon? May El Nino. Kamusta po yung stock natin dito sa ating office po? Yes po. Sa ating mga warehouse? So sa ngayon naman po, sufficient naman po yung ano natin, ang buffer stock natin. So meron naman po tayong na-distribute pa for FTI and meron pa rin naman tayong naka-earmark para po doon sa disaster preparedness. Pero yun nga po, hindi po unlimited yung stocks ni NFA. Yeah. Kaya nga po inaanyayahan namin or nag-intensify kami ngayon ng aming procurement program para po mas marami pang bigas ang pwede namin ma-distribute for our flagship programs. Sige po. Sir, meron pa kayong ibang message before we end our program? So, Message po sa ating mga farmers, lalo na po sa ating mga LGUs na tulungan din yung kanilang mga farmers dun sa kanilang nasasakupan. Yes po. Sige po. So ito po, panawagan na lang po sa ating mga mahal na magsasaka na ang NFA po is year-round po kaming namimili ng palay. So ngayon po, nasa 30 pesos na po yung buying price natin for clean and dry. So meron po tayong 4 na classification for clean and dry po. So nandoon naman po yun sa Facebook page namin and napopost din po kami sa labas ng compound namin kung magkano na po yung buying price namin for each classification. Pero sa ngayon po, for clean and dry PD1A, that's 30 pesos po. So we have our buying stations na na-mention ko kanina doon sa Coronadal City, sa Upper Valley, sa Surala and sa Banga, sa Maitum at saka sa General Santos City. So bukas po kami even on Fridays, Saturdays and Sundays po para makater po yung mga deliveries ninyo. So para din po sa mga LGUs, sana po matulungan natin yung mga farmers natin sa pagdi-deliver ng kanilang mga palay sa NFA. So pwede po kayo makipag-ugnayan kay National Food Authority kung gusto niyo pong magdagdag ng additional premium po doon sa buying price nila. And pwede rin yung po silang maitulungan sa pamamagitan po sa pag-provide ng mga post-harvest facilities like yung mga dryers po natin at saka yung sa mga hauling trucks para po maibsan yung mga expenses ng ating mga farmers. Sir, outside your AOR sa ibang probinsya, present din si NFA, right? Yes po. So for Region 12 po, sakop din po namin si North Cotabato at saka si Sultan Kudarat. So may mga buying stations din po doon? Yes po, meron din po mga buying stations. So for Sultan Kudarat po, meron pong buying stations po tayo sa Tacurong City sa SPGC compound, meron din po tayo sa Dansuli, Isulan, and meron din po tayo sa Libak, Sultan Kudarat. Bagong-bago yung sa Libak. Yes po. And for North Cotabato naman po, we also have several buying stations and of course doon sa terminal warehouse nila in Kidapawan City, they also have one in Mlang, they also have one in Kilada Matalam, and in Baguer, Libungan. Sige, salamat po sa ating guest mula po sa National Food Authority, South Cotabato Branch Office, Attorney Joseph Raymond Corpu, sa kanila pong branch manager. Sa ngalan ni PIA Director General Catherine Chloe Di Castro at Regional Director Frian Amquilan, ako po si Oliver Rivera. Maraming salamat at isang magandang araw, Soc Sergeant.